Hi Libra, July to August 2024, love and career reading po tayo. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice pa na marahil ay kailangan nyong marinig para sa mga Libra. Para sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan nyong marinig? Guidance, mensaheng gabay po, message. Libra, July to August 2024. Ayan na. May pumabagsak. Uy! Ayan, sandali. Tayo pa live na live sa YT. Kaya, hindi ko, ayan, yung ang daming nakapwesto sa ating harapan dito. Tapos naglaki pa ni Moonchild. Huwag kayo mag-alala, shuffle po natin mabuti ang bawat baraha. Pero Libra, July to August, the Ten of Swords, reverse ay narito. At pa tayo dyan? Ayan na. May gusto pang sumama. Okay, isa-isahin natin. Ten of Swords, this one is in reverse. The Four of Pentacles, reverse, the Chariot, reverse, and the Five of Pentacles. I will be honest, hindi ko ito tatamisan. Ano man ang problema, ano man yung struggle, ano man yung pakiramdam niya dyan, emotionally, mentally, physically, or even financially with Five of Pentacles, yan po ay malalagpasan. Everything is temporary. Parang yun yung pinaka-message. Huwag kayong malugmok. Okay, huwag kayong magpatalo sa emosyon na hindi kayo okay or hindi na magiging okay. Aking ulitan, walang permanent. Kahit yung mga feelings nyo yan, ngayon, kahit sa simpleng pakiramdam, minsan nagiging negative yung energy, nagiging low-key, your feelings are valid, Libra. Okay lang yan damahin, maramdaman. Wala namang perfect na pakiramdam, na tao, sitwasyon, relasyon. Pero yan po ay may solusyon, malalagpasan mo. Dadaan ka sa recovery. Na isang bagay dito, of course, walang higit na makatutulong dito eh. Siyempre pa, kundi ang ating mga sarili. The Chariot, the Four of Pentacles, this is all about your emotion. Both are in reverse. May patungkol sa pamilya or usaping pera. Yung ilang gusto nyong ma-provide. Yung pinangahawakan nyo na siyempre pa, obligasyon, responsibilidad na hindi madali. Pero, aking uulitin, may pag-alpas po dyan, may paglagpas dyan. Hindi ka dyan matitigil, hindi yan forever. Yung kahirapan na yan, yung struggle, yung pagkapagod, malalagpasan mo yan. Stay inspired. Kasi sa true lang, the Chariot, the Four of Pentacles, ano man yung pinag-iipunan mo or sinisave mo na energy, kahit simpleng energy, yan ay merong papupuntahan. Kung iyon lamang pong pahihintulutan, tutulungan ng sarili, dumaan sa healing process, pahilumin ang ilang dapat pahilumin, or sa mas practical, it's okay to slow down. Pahinga ka lang muna. Lalo pa kung nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon ay higit ka ng nanlaban. Deserve ang pahinga. Nanlaban ka para dito sa ilang pangarap mo, sa ibang tao, sa mga mahal mo. So this time, sana ikaw naman. More on your personal growth. Okay? Pero July to August, to Chariot, kung sa mas practical, kasi meron din itong patungkol sa direksyon. About travel or international matters. Parang nandito yung cravings, okay? Doon sa ilang learnings or experience pa na pwede nyong tahakin in life, work-wise, or partnership area of relationship. Sabi ko nga, more on your emotions. May pag-usad, merong opportunity to travel, or kung meron talaga kayong ilang inaayos na international matters or business, or sa mas practical pa, yung ilang travel papers, documents, visa, passport. Focus kayo sa goal nyo. Unti-unti, okay? Huwag kayong ma-pressure. Meron ng pag-usad. Malalagpasan nyo itong ilang struggle kung tutulungan nyo lamang po yung sarili. Huwag kang ma-stock up sa sitwasyon na yan. Dahil meron pang magagandang posibilidad ang naghihintay para sa inyo. This is not the best time, July to August, to just sit back and relax. Pero sabi ko nga, lalo pa iba-iba tayo ng pain,
nung healing process. Iba-iba tayo ng proseso dyan. Gaano man minsan ang ilan matagal, magpahilom ng ilang sugat or pagkapagod physically, emotionally. So, papakiramdaman nyo rin ang inyong mga sarili. Okay, sa part na yan, tanging kayo lamang po ang makapagsasabi. Pero, yung pinaka-advice dito is yes, it's okay to pause, pero never stop. Okay? Tuloy ka lang. You have to put yourself out there. At one point, July to August, and take action. Okay? Take action. Or kahit sa simpleng enerhiya na kailangan buhayin mo, na bigyan ng pag-aksyon at desisyon yung mga gusto mo pang marating, walang imposible. Okay? Money-wise, the 5 of Pentacles, 5 and 4 of Pentacles ay narito. May pag-init dito, kung saan sabi ko nga, makapag-save up kayo or meron talagang papasok na money. Yun lang, kung ngayon pa lang nararamdaman nyo na apektado kayo sa ilang krisis ng buhay, na parang normal na sa lahat ngayon, hindi madali ang life. Pero, okay. Parang nagbibigay din dito kasi yung pagdating rin sa inyong mga wealth, ari-arian, or ilang sinisettle nyo dyan. Sa true lang po, maaaring meron talagang marami kayong gastusin. In short, marami kayong pinaglalaanan, usaping pamilya, trabaho, or ilang personal na pangangailangan na hindi madali. But at the same time, sabi ko nga sa inyo, maybe isang indikasyon ito na ito yung time upang bumuo ka ng pagbabudget, pagpaplano, yung long-term plan kung paano ka higit na gagalaw. Okay? Or kung nanaisin lang naman, this is the time na kung talagang merong struggle, humingi kayo kahit sa simpleng pagpapayo sa professional or sa isang tao na alam yung makatutulong sa inyo. Dahil meron pong posibilidad na mas mapanghawakan nyo yan kung mag-reach out lang tayo. Hindi kayo nag-iisa. Lagi niyong tandaan yan. Okay? Kailangan magsalita lang din. Be expressive. Or pangatin nyo yung inyong mga boses. Pagdating sa trabaho, pera, may kaalwanan po. Unti-unti, huwag kang ma-pressure. Papunta ka dito sa patuloy mong nakikitang ikaw in the long run or dito sa mga tinatakbo, inaayos mo na proseso patungo sa inyong mga ambisyon, sa inyong pangarap. The Ten of Swords, reverse. Yes, meron ng magpagtatapos. At ito yung ilang painful experiences nyo sa buhay. Yung mga masasakit, yung talagang physically, mentally, na-drained kayo. Okay? At maging bukas kayo. Maging ready kayo. Kasi dito, something new, someone new, merong parating sa inyong mga daan. Merong bago na ihahain sa inyo ang mundo, ang universe, rather. Charot, hindi, pero kalma lang, okay? Minsan pressure lang to or yung tension na baka wala na. Merong suporta, hindi ka nag-iisa. Listen to your intuition, guys. Recharge your energy. Meron akong pagkapagod na nakikita dito. Okay? Follow your heart. Pahinga rin pag may time. Listen to your body sa mas practical. Tanging kayo makapagsasabi. Baka drained lang din tayo. At dyan hindi tayo nakakapag-isip ng mas wasto or mas klaro. Okay? And also pray lang din tayo. Kapit tayo sa Kanya. Pagdating sa inyong mga faith or spiritual connection, kapit kayo sa Kanya. At hindi kayo nag-iisa or mag-iisa. Para sa inyo ngayong July to August 2024, Libra.